Welcome po sa ating first service. Yan, sabihin mo sa katabi mo, mas maganda ka pa sa umaga. Yan, yang ngiti na yan. That smile, minister. Amen? No? Tingnan mo yung katabi mo lang, hindi halatang may ano yan, di ba? May pinagdadaanan yan. Because the joy of the Lord is our strength. Amen? Amen. Hallelujah. Sige po, bago ako magpatuloy, tayo muna po ay maikling yumuko at mananalangin po tayo. Good morning, Holy Spirit. Good morning, Father. Good morning, our King of Kings, Lord Jesus. Maraming salamat po for the new beginning, for the new day, and giving us life, good health, and Lord, for the purpose that we are carrying each day. Lord, your name be glorified. Continue to speak to us, strengthen your people, and empower us, Lord, with a new strength. Thank you, God. We love you. In Jesus' name, amen and amen. Amen. Again, magandang umaga po, and I would love to share with you this message. Actually, I shared this, no, sa HWIM po when they invited me at Transcend. And I'm very blessed talaga dito sa mensahe na to. And some of our leaders have attended, no. And I believe na God has a new or fresh revelation, fresh rema for this message. So, yung book note po natin, no, yung Bible natin, e-Bible, e-notebook, yan, at saka ano, yan, yung e-pen. Okay, anyway, magjo-joke ko sana ako, wag na lang. Baka masaktan lang ako, hindi na naman ngingiti o tatawa. Okay, so let me share first, no, sabi po sa Revelation 19 verse 7, hindi ko to naipadala sa'yo eh. Habulin na lang. Revelation 19 verse 7, let us be glad and rejoice and give Him glory, for the marriage of the Lamb has come, and His wife has made herself ready. So, dito po sa mababasa natin, no, the wedding of the Lamb has come, and His bride has made herself ready. So, yung Lamb is Jesus, the King of Kings, and His wife is the church. So, sabihin mo sa katabi mo, ikaw yon. Na ikaw yon. So, ina-address sa Bible na ang church ay female. Okay? So, whether you are a man or a woman, since you are included, you belong to the church, so tayo yung bride. Okay? Malinaw. Gusto ko lang i-clarify sa lahat, no? Kasi, hindi basta belong tayo sa church, we are the bride of Christ. Amen? And sabi din, pahin pa natin, pagtibayin pa natin. Sa Revelation chapter 21 verse 2, nasabi dyan, then I, John, saw the holy city, New Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride adorned for her husband. Okay? And sabi din sa Ephesians chapter 5 verses 22 to 27. Ito, magugustuhan to talaga ng mga tatay. Sabi diyan, husbands, love, ba't nawala yung 20, yun na agad? Okay, sige. Husband, love your wives just as Christ loves the church. Pakihanap nga yun. No? And gave Himself for her, that He might sanctify and cleanse her with the washing of water by the word. Pakihanap nga. That He might present her to Himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that she should be holy, without blemish, but holy and blameless. Hindi niyo nakita? Ephesians 5:22 to 27. Ayan pala. Okay, let us read again, ano? Husbands. Sabi niya, husbands, love your wives
just as Christ loved the church and gave himself up for her. Malinaw yun, no? Kaya una talaga ang mga husband, magmamahal sa mga wife. Yes. Amen naman dyan. Okay. Parang hina ng amen ni Japel. Amen. Okay, verse 26. To make her holy. You see, ang pronoun ay her. So, ibig sabihin, female. Cleansing her by the washing with water through the word. Verse 27, and to present her. So, yung her is the church. Tayo yon. To himself, Jesus Christ, as a radiant church. You see? Without stain or wrinkle or any other blemish, but holy and blameless. So, the Lord bless His word, no? Anyway, binigyan ko lang po kayo ng background, no? Tayo, sa pag-uusapan kasi natin is the life of Queen Esther. So, hindi po, itong message na to ay hindi lang pambabae. For man and woman, male and female. Okay? So, ang title ko dito is Live Like Esther. Live Like Esther. Kilala natin si Esther, no, as a queen. She was a queen. No? So, ganun pa man, kahit lalaki ka, ma-follow natin or may matututunan tayo, no, sa buhay ni Queen Esther, how to become the bride. How to become the bride of the king. You know, I believe, no, itong panahon natin, since marami nagsasabi talaga na we are in the last days. Pero alam niyo, pinakamahalaga kasi sa mga huling araw talaga, ang piniprepare is the church. Ang piniprepare is the bride of Christ. So, ibig sabihin, na we are being sanctified by His word. Kaya nga ang church talagang tinuturuan ng salita ng Diyos so that we will be prepared when the groom, the lamb will come. Okay? So, ano ba matututunan natin sa buhay ni Queen Esther? No? Live like Esther. Let us first the text sa Esther chapter 4 verse 14. Kukunin ko lang po yung itong part na to, pero in the long run or pag-uusapan pa natin yung kanyang buhay. Sabi diyan, for if you remain silent at this time. Yan. Na parang ito encouragement na sa atin bilang church, no? If you remain silent at this time, kaya hindi tayo pwedeng manahimik, no? Hindi tayo pwedeng manahimik na hindi mag-share ng gospel, mag-share ng word of God. It is really necessary for us to speak and to share the word of God. For if you remain silent at this time, relief and deliverance for the Jews will arise from another place. But you and your father's family will perish. And who knows but that you have come to your royal position. You have born to become queen for such a time as this, sabi ni Mordecai. Then Esther sent this reply to Mordecai. Go, gather together all the Jews who are in Susa, and fast for me. Do not eat or drink for 3 days, night or day, and I and my attendants will fast as you do. When this is done, I will go to the king, even though it is against the law. And if I perish, I perish. Sa ibang translation, if I die, I die. Amen. So, si Queen Esther, pagka narinig lang po natin yung kanyang story, parang pag di natin binasa talaga, ma-amaze tayo kasi she was an orphan actually. She was an orphan who became a queen. Okay, lahat tayo may mga pangarap, may mga ambition tayo, and maybe meron tayong mga background na parang hindi tayo qualified for such a position, pero pag narinig natin ang story ni Queen Esther, ma-amaze tayo, wow, gusto ko ako din. Di ba? Sana ganon. Then,
ako or sana all. Mapapasana all ka, di ba? So, si Queen Esther, I'll give you a background. Si Queen Esther po ay galing sa lahi ni King Saul. No? Lolo niya po si King Saul, yung unang-unang hari ng Israel. She was a Benjamite, from the tribe of Benjamin. And sabi ko sa inyo, kanina, she was orphan. Kasi namatay yung tatay niya, medyo machismis ko lang sa inyo ng konti. No? Yung tatay niya namatay nung naglilihi yung nanay niya. Tapos nung pinanganak naman siya, namatay na yung nanay niya. So inadapt siya ni Mordecai. Si Mordecai was her cousin. No? Cousin niya, hindi uncle. Diba? Uncle, cousin niya. At inadapt siya like her own daughter. Ginawa siyang parang anak. And actually, ang totoo niyang pangalan ay Hadassah. No? Pero tinawag siya na Esther kasi napunta nga sila sa Persia. Itong setting na to, konting history lang, no? Itong setting na to, wala sila sa Israel, nasa Persia sila. No? Kasi, tinake captive ang Israel, na nagkasala kasi naman ng Israel, so nakubkob na naman sila ng ibang bansa, so nasa Persia sila. At ang ibinigay na pangalan sa kanya ay Esther. Ang Esther po ay Persian name for Venus. Yon. Ang ibig sabihin ng Venus, ito ay goddess of beauty. Talagang siguro napakaganda nito ni Esther, no? And sa commentary, sabi, si Esther daw ay isa sa 4 na pinakamagandang babae sa buong mundo, no? At sabi rin, dinescribe siya na mas maganda siya kesa sa mga Median and Persian women. So siguro talagang saksakan ng ganda to si Esther, no? Okay. Paano ba siya naging reyna? No? Paano ba naging reyna ang Queen Esther? Kasi eto na, si King Artaxerxes, ang king ng Persia, okay lang ba kayo na nagkukwento ako ng history? Okay. May asawa talaga siya, si Queen Vashti. No? Nag-party-party sila for 30 days. Imagine, 30 days. So, nagyayabang si King Artaxerxes or tinatawag din siyang Ahasuerus. Pero Artaxerxes na lang kasi mas madaling i-pronounce. Okay? So, ngayon, yung mga kainuman ni King Artaxerxes, sabi, ilabas ang reyna. Gusto namin siya makita. May sarili ding party. Ang Queen Vashti, ayaw lumabas. Kaya na disappoint ang hari at yung mga kanyang sultan. Sabi, ba't ganon? Hindi sumusunod ang Queen Vashti. Dapat yan, palitan na. So, disappointed ang hari. So, ang nangyari, tatanggalin na. Tatanggalin ang Queen Vashti at maghahanap ng bagong reyna. Okay? So, nagkaroon ng search for new Queen of Persia. Okay? So, ginather or inutos ng hari na lahat ng mga magagandang babae, mga virgins, no, sa Persia ay dalhin sa palasyo para i-spa, para ipa-rebond, no, para magpa-facial. Yan, no, may beauty care sila. So, isa si Esther sa nadampot. Okay? Kung babasahin natin kasi hindi siya nag-volunteer. Talagang naghanap sila ng mga bata, magagandang babae, at si Esther bumibili ng suka. Kaso nakita ng mga eunuch, no, ng mga utosan ni hari, sabi niya, ito maganda. Halika, sumama ka. Teka, sandali po yung suka. Hindi na. So, isa si Esther ang sa nadampot, no? So, siya ay dinala sa king's house or palace and pinagkatiwala kay Hegai. Na si Hegai po ay guardian of the women. Siya ay eunuch. No? Sila yung mag-aalaga sa mga babae, sa mga women na nakuha. So,
Ang tanong, isa sa tanong ko, no, habang binabasa ko yung, kasi na-recall ako gusto kaya talaga niya maging reyna? Ano sa palagay nyo? Gusto kaya talaga ni Esther maging reyna ni Haring Artaxerxes? Yes or no? Maybe. So, hindi kaya katulad siya ng ibang character sa Bible, no? Na nag-refuse at nag-excuse na mag-lead. Okay? Katulad ni Moses, tinawag na mag-lead, pero nag-refuse siya, nag-e-excuse. Si Gideon, no? Tinawag, ayaw din. From Benjamin din yan, tribe of Benjamin. Sabi niya, ayaw niya kasi mahirap lang sila. Diba? Yung smallest tribe, ang Benjamin. Si Moses, di raw siya marunong magsalita. Si Jeremiah, sabi niya, ayoko kasi ayoko maging propeta kasi bata pa ako. So, ang dami excuses. Si Esther, kaya, maaring ayaw niya rin kasi meron siya talagang pangarap na maging asawa. Ayaw niya ng pagan husband. Kasi ang Persia is, idol worshiper. So maybe, sa atin, may mga kilala tayo, tignan natin ang katabi natin. No? Mukhang ayaw mag-leader. Diba? Diba? May mga may mga refusal, may mga excuses. Okay? May mga pastor tayo na ayaw magpastor, no? Ayaw niyang nagtumatakbo o tumataka sa leadership. Na, sino 'yon? So the next question comes to my mind is, kailangan ba talaga ito? Medyo pag-usapan ng konti, real talk. Kailangan ba talaga ng isang tao na gusto mo maging isang leader talaga para maging effective leader ka? Na? Kasi di ba pinag-aaralan natin yun how to become an effective leader. So, sila Moses, sila Gideon, sila Jeremiah, or even si Queen Esther, maybe ayaw niya. Pero ginamit sila ng Panginoon. No? They were able to fulfill their divine assignment. Kasi tayong lahat na nandito, sa oras na ito, meron tayong divine assignment. Okay? Nag-research lang ako ng konti sa life ni Maring Esther. Si Mare. The Bible is silent. Kung gusto niya ba talaga, wala naman sinabi na ayaw niya. Wala din sinabi na gusto niya. Ang nasabi lang sa Esther chapter 2 verse 8, basahin natin, sa utos ng hari, kinuha ang lahat ng mga kababaihan at dinala sa Susa, no, city of Persia. And they were under the care of Hegai. And Esther was taken to the king's palace. So whether she like it or not, dinala talaga siya doon. So pwedeng gusto niya, but most probably ayaw niya. No? And alam niyo ba kung ilang taon nun si Queen Esther? 14. 14 years old si Queen Esther. Okay? Baka sabihin mo nga, 14 lang, pwede na. Hindi pa pwede, kailangan muna kayo, mag-aaral. Okay? So, si Queen Esther nga, by force talagang dinala siya dun sa palace So, therefore, Queen Esther might be one of the Bible leaders na masasabi nating leader by accident. Kasi nga, nadampot lang, bumili ng suka, dinala na sa harem. At sa di inaasahang pangyayari, nanalo at naging reyna. No? Ganun pa man, Queen Esther was able to leave a very remarkable legacy in the history of Israel. Ito ang mahalaga rito Whether you like it or not, pero dahil pinili ka, you can do great things and you can leave a mark or you can leave a legacy to your generation. Amen? No? So kung nangyari yan kay Queen Esther, may pwede ring mangyari sa atin, pwede ring mangyari sa'yo. So whether she like it or not to be a queen, may mga importante tayong attributes. Dito ako mag-aano sa inyo, dito ako magbigay ng emphasis. Kung ano yung attributes na meron si Queen Esther na dapat meron ang church as
a bride of Jesus. No? These are the attributes that Queen Esther led her to fulfill her divine assignment. Tatlo yan. Submission, purpose, and courage. Sabihin nga natin, submission, purpose, and courage. Pag napag-usapan po natin ang submission, ang lagi lang natin iniisip yung wife. Diba? Dapat ang wife magpa-submit. But the church, hallelujah. But ang lakas ng amen ni Baxter, no? Amen. Dapat si MJ yung nag-amen. Amen ba, mga wives? Okay. Paano mapangiti nyo yung asawa nyong katabi nyo? No? Okay, pag napag-usapan kay submission, wife, submit to your husband. Yan ang laging argumento ng mga asawa eh. Pero church, hello church, sino dito yung belong sa church? Sino yung alam mo, you are bride of Christ. Therefore, church, submit to the Lord Jesus Christ. Submission, purpose, and courage. So, according yun nga, sinabi ko sa inyo, 14 years old lang siya naging queen. So, sa qualification, para maging reyna, para maging leader, parang di siya papasa. No? Kasi very young, orphan pa, no? And hindi naman siya sophisticated. No? Hindi siya social. Parang yung katabi mo, no? Yung sasabi, parang hindi naman ako qualified na maging leader. No? Parang wala sa hinagap ko yung maglilid ako. Mag-share ako ng gospel. Magtuturo ako ng word of God. Yung iba na lang. Wala ako sa qualification. Pero nagpapakita yon, no, na si Esther po ay isang babae na nagtitiwala at may pagpananampalataya sa Diyos. Kasi bakit? Hindi man po binanggit sa Esther, only the book of Esther. Okay, sa book of Esther hindi nabanggit ang salitang Diyos. Pero kitang-kita po kung babasahin natin ang pagkilos ng Diyos, yung intervention ng Diyos doon sa story. At ganun din, sa buhay ni Esther, nag-pray siya, nag-fasting siya, no? At sinabi ni Mordecai, merong saklolo, may pagliligtas na mangyayari. So, yun ay pagkilala sa Diyos. Hello. No? So, si Queen Esther po, maganda. Yan, tingnan mo kita, maganda. Beautiful in appearance. Parang katabi mo lang. Hello. Guwapo. Yan, matipuno. No? Pero alam niyo po ba, ang maganda kay Queen Esther, ang sikreto talaga niya ay yung kanyang heart, incorruptible, unfading. Hindi lang siya naka-rely dun sa damit o sa kanyang mga alahas, pero the quiet and gentle spirit, according to 1 Peter 3:4, sinabi dyan, no? The women who put their hope in God and were submissive are more beautiful than who are wearing fine clothes and jewelries. Talo ng mga magagandang damit at alahas ang submissive, gentle, and quiet spirit. Hello? No? So these are the three important leadership attributes of Esther, that she was able to leave a lasting legacy to the fellow Jews. Ito naman, no, pangarap natin na sa buhay natin ito, mag-iwan tayo ng legacy, mag-iwan tayo ng marka sa mundong to. Amen. Doon sa nabasa ko po, nakalimutan ko sino yung author na yon. Meron siyang 5 binanggit in order to, 3 ata yan, sa tagal, nakalimutan ko na, para makapag-leave ka ng legacy. Una-una magsulat ka ng books. Yan. So kahit wala ka na, yung books mo andyan pa rin, nababasa pa rin ng mga tao. Okay? And pangalawa, mag-disciple ka. At pangatlo, have children. Okay? So,
Yun yung mga ways of living legacy. So ito si Esther, nag-iwan siya ng marka because of this 3 attributes: submission, courage, and purpose. Number 1, submission. Say submission. Okay. Ito ang as I observed, ito yung inaalis ng kaaway ng demonyo sa generation natin, yung submission. No, kasi kaya nga yung mga rights, no, this is my rights. No, kahit yung mga kabataan na hindi mo na pwedeng paluin, hindi mo na pwedeng disiplinahin kasi karapatan nila. Kaya yung mga bata pag dinidisiplina, magdadahayal sa number, tapos ire-report ang magulang. No? Nawala na yung essence of submission dito sa generation na to, pero ang submission ay itinuturo sa Bible. It is biblical. Hello? And the church must submit. Ano ibig sabihin ng submission? It is yielding to the will or authority of another person. Malinaw po talaga sa Bible itinuro ang submission, whether deserving or hindi ang leader. Because submission is unconditional. It is biblical. No? Sino? Pag-usapan natin. Si Saul. Si King Saul, rude king, gusto niyang patayin si David. Pero, anong sabi ni David? Touch not my anointed one. Nagpasubmit pa rin siya kay Saul. Si Noah, no? Nung in-expose siya ng anak niya, yung pagkalasing niya, tapos pinamalita ng anak niya sa iba na, ay, yung tatay ko lasing. Tapos hindi lang yun, hubad pa, naked pa. No? Yung 2 anak, hindi nila matingnan ng tatay nila, tinakpan nila yung pagkahubad ng kanilang tatay. Sinong binles? Yung 2 anak na pinroteksyonan yung pagkalasing at pagkahubad ng kanilang tatay. At ang sinumpa, yung bunsong anak na pinamalita ang kahinaan ng kanyang tatay. So, hindi perfect si Noah, di ba? Naglasing, di ba? Naked. Pero kinumend ng Bible yung nag-honor sa magulang. Hello. So, kay balikan natin, submission is very important to God. Dahil ang kabaliktaran po ng submission ay rebellion. And rebellion is the sin of Lucifer. Yan ang kasalanan, no? Yan ang fall ni Lucifer, yung rebellion. Ang demonyo, lagi niyang i-oppose ang kalooban ng Diyos. Okay, let's go back. Submission. Kanino siya nagpasubmit? Sa story po, nagpasubmit siya kay Mordecai, kay Hegai, at sa king. Hayaan niyo i-explain ko sa inyo, no? Queen Esther was so submissive to Mordecai. Pinsan niya, no, si Mordecai. And kung anong sabihin ni Mordecai, sinusunod niya. Tapos, nung siya ay iningatan or inalagaan na ni Hegai, sinunod niya rin. At ganun din yung nasa hari na siya, asawa na siya ng hari. So si Mordecai po, number 1, Mordecai is a type of Holy Spirit sa buhay po natin. Lahat po tayo may Mordecai. And the Mordecai of our life is the Holy Spirit. Anong sabi po sa John 14:16? Sabi ni Jesus, I will never leave you orphan. I will give you another helper. I will give you another advocate to help you. And that is the Holy Spirit. Sa buhay po natin, meron tayong helper. Meron tayong Mordecai. Sino nag-adapt kay Esther to become a child? Kasi orphan, di ba si Esther? So same, no, tayo, para tayong mga orphan. May mga pagkakataon tayo na meron ganun tayong spirit na we feel alone. But always remember, you are not alone because the Holy Spirit is with you. You have the Mordecai. All we need to do is to submit to the leadership of Mordecai, to the leadership of the Holy Spirit. Si Mordecai po sa binanggit,
Kung babasahin natin, Mordecai directed Esther. No, he always give instruction to Esther. Alam niyo po, ang Holy Spirit, He never failed to instruct us. But the question is, are we listening to Him? Are we abiding to the Holy Spirit? Si Mordecai, lagi niyang binibisita si Esther nung nandun na siya sa palasyo. He visited Esther from time to check what was happening to her. At si Mordecai din po ang nag-uncover or nagbisto dun sa mga plot o sa plano laban sa hari. What does it mean? The Holy Spirit will instruct us sa buhay po natin. And that Jesus Christ promise to give the Holy Spirit bago siya umakyat sa Ama. Hello? Kaya, alam niyo po, we are not alone. We will not remain ignorant because the wisdom of the Holy Spirit, yung bibigyan niya po tayo ng wisdom and counsel. Kung yung kailangan natin ng mga desisyon, ang Holy Spirit po ang magre-reveal niyan sa atin. In anything, and any part of our life, let us consult, let us listen to the Holy Spirit. The Holy Spirit is with us. He will always check our life from time to time. And the Holy Spirit will reveal the truth. Siya ang katotohanan. At i-reveal niya ang katotohanan. At alam niyo, maganda kay Esther, along the way, no, sa buhay niya, all along, she kept in touch with Mordecai. Kaya nga hindi siya nagkamali ng kanyang mga desisyon dahil lagi niyang kinoconsult si Mordecai. Same with us as a church, as a Christian. We need to consult, we need to ask counsel from the Holy Spirit in any decision that we will make. Hello? Because He is the Spirit of truth. Tayo bilang mga anak ng Diyos, as someone na meron tayong assignment, it is important for us to have a personal relationship with the Holy Spirit. Kaya nga sabi ni Ate Ria noon, 'di ba, nung nag-share siya, ang relationship goal ay hindi lang sa opposite sex. But most especially is our relationship with God. Most neglected talaga ang Holy Spirit, pero siya ang active talaga sa generation natin. No? So, it is important to have a personal relationship with the Holy Spirit and let us learn to submit to His leadership because He is the Spirit of truth. The Holy Spirit is the omniscient God. Siya isa sa triune God. He is omniscient. He knows all things. Ang sevenfold ng Holy Spirit, wisdom. Kaya sa buhay na ito mga kailangan natin. Kahit mga young people, kahit ikaw ay young professional, businessman, whatever your position is, we need the Holy Spirit because He has the wisdom, He has the counsel, He has the knowledge, He has the understanding, He has the power, He has the fear of the Lord and holiness. And if we have the Holy Spirit in our lives, these things will manifest sa buhay po natin. At ang isa nga po na narinig ko sa isang pastor, pag ikaw ang banal na spirito ay nasa iyo, ang kasalanan ay mawawala na. Wala ka ng taste sa kasalanan. You are filled with the Spirit of God. Hello. Kasi may fear of the Lord, may holiness. Sometimes, depending on the Holy Spirit, parang sa tingin natin, pag pinag-usapan ng Holy Spirit, parang napaka-spiritual naman. Yes, it is spiritual because we are spiritual being, but it is actually the most practical way to lead and to live effectively. Yon ang most practical way na mamuhay, yung mag-depend ka sa Holy Spirit. Hello? Kaya pag born again ka, you depend on the Holy Spirit, you know Him. And relationship with the Holy Spirit is not an option, it is essential. Kaya nga bago siya bumalik, nag-witness si Jesus na ipadadala ko sa iyo ang helper, ang comforter. Kailangan niyo siya, hindi kayo mangungulila. Ibibigay ng Ama ang banal na Espiritu, kailangan niyo siya. Hello? The Word
the word of the Holy Spirit, His revelation, the Rema, must be the final authority over our life. Alam niyo, napakahalaga may nagbibigay ng advice. Diba? We seek advice for mga may experience, no? Yung mga matatalino, mga advanced na. Pero alam niyo, if we have the Holy Spirit in our lives, sabi ng Bible, hindi mo na nga kailangan na ikaw ay counselan eh. Kasi ang Holy Spirit na magbibigay sa iyo ng advice at ng wisdom. His instruction is our life, our way, and our truth. Sa John 14:26, sabi dyan, He is your counselor. He will teach you all things. You see? Amen. Hallelujah. Kaya, gusto ng Panginoon mabago yung perspective ng church about the Holy Spirit. Hindi lang siya yung spiritual na hindi yan ang hindi ako masyadong malalim diyan sa theology. Hindi ko yan lugar, no? All of us, lahat ng may hininga dito, lahat ng buhay, kailangan natin ng banal na spirito. Amen. Alam niyo, pwede tayong magplano ng mga magagandang bagay. Ang tanong, yan ba ang gusto sa'yo ng Diyos? Yan ba ang gusto ng banal na spirito? Kaya madalas may mga plano tayo. Plano ko pumunta dito, plano ko ito mapangasawa ko, plano ko ito gawin ko. Pero the question is, yan ba ang leading ng Holy Spirit sa'yo? Pag hindi tayo nagsisik ng kanyang advice, no? And sometimes ginagamit ang mga men and women of God para bigyan tayo ng mga spiritual advices. Pero if we are not seeking that, madalas po nagkakamali tayo. Amen? Ito ng testimony ko pa lang po. Testimony ko po. Alin ba doon? Yun, una-una, sa pagpili ko ng mapapangasawa. No? Yun, naalala ko naman si Pastor Alan. Hindi talaga pwedeng wala siya sa preaching, no? Si Pastor Alan, alam niyo naman lahat, first and last boyfriend ko yan, no? Pero bago ko po siya napangasawa, for 3.5 years, kami po ay engaged, no? Pero nag-propose po siya sa akin, kinilig bigla, nag-propose. Tapos, syempre, in-accept ko naman. Kasi pinag-pray ko po. Bago ko yun, parang kasing first time, parang pag nag-propose, ganito ba yun? Wala na ako ibang wala na ako okay, sige. And sabi ko naman sa Lord, pag binigyan mo ako ng boyfriend, gusto ko yun na yung mapapangasawa ko. So, yun na yung sa mind ko na binigay si Pastor Alan. Kaya bago ko sinagot, naghingi muna ako ng maraming confirmation. Okay sa lolo ko, o okay sa lola ko, sa tita, sa tatay, nanay, mga taga-church, okay sa presidente, sa barangay tanod. No? So lahat naman sila, okay naman sa kanila. So sinagot ko si Pastor Alan. Pero nung nag-propose, iba na to. Sabi ko, pang matagalan na to, habang buhay na to. So pinag-pray ko talaga. Nag-ask ako ng guidance sa Holy Spirit. No? Ilang beses po ako namundok para ipanalangin kung siya talaga ang kalooban ng Panginoon. And finally, natuloy naman yung kasal. Sabi kasi ng uncle ko, pagka daw nasa harap na kayo ng altar, nag-change vow na kayo na yon. No? So I seek for the counsel of the Holy Spirit before I get married. And ito yung lagi kong tinetestify, kasi po nung last 2003, I was conceiving with the Jasmine. Kami po ni Pastor Alan, mahilig po talaga magnegosyo. Nagnegosyo kami ng pabango, ng sabon, ng juice, ng, ng bookstore, bookshop, lahat na, pinasok na namin. No? Kaso ang problema po, ang aming negosyo ay close, open, close, open, close, open, close, open. So yun ang namin, mga negosyo namin. And one night, nagde-devotion ako, may notebook po ako, 2003 po yon. Sabi ko, Lord, ano ba talaga gusto mong maging business namin? Hindi pa po kasi siya, senior pastor. No? We are assisting Pastor Rick Berana. So sabi ko, Lord, ano ba yung gusto mong negosyo namin? Tapos sumagot.
Kasi talagang nasa deep seeking talaga ako ng time na madaling araw yun eh. Sabi sa akin, apartment. Di sinalot ko, excited ako na excited. Tapos naalala ko, Lord, wala po kaming lupa. Paano kayo magkakaroon ng apartment? Sabi kong ganun. Pero, yun ang lagi from time to time, no? Ang haba pa po ng aming pinagdaanan, 2003. And after 10 years, nakapagpatayo po kami ng building, no? Nabili namin yung lupa, a piece of land, tapos binigyan ng wisdom. You see, ang Lord, ang Holy Spirit magbibigay ng wisdom. Binigyan ako ng wisdom paano patatayo yon at paano ko mababayaran yung ipinatayo namin. So sabi niya, gawin mong apartment yung ilalim, yung second floor, third floor, i-occupy nyo. You see, no? Si Lord po, ang Holy Spirit, ang magre-reveal sa atin kung ano ang dapat nating gawin. Amen. No, whether yan ay sa love life, sa business, o sa profession, sa pag-aaral. Kaya nga sabi according to Paul Yonggi-cho, you cannot accomplish great things without vision. You do not make the vision makes you. Hindi galing sa iyo ang pangitain. Ang pangitain ay galing sa banal na Espiritu. The Holy Spirit specializes in giving vision. Kaya nga sabi, if you seek, you will find. If you seek the counsel of God, then you will gonna receive it. Vision produces faith. Without vision, there is no faith. That's why it's very important for us to have a personal relationship with the Holy Spirit. We need to abide in the Holy Spirit, which means we need to receive, we need to believe, we need to trust, and we need to be willing to obey whatever the Holy Spirit is telling us. Whether yan you are in the business marketplace or in the ministry. And when we work in partnership with the Holy Spirit, we will be able to bring freedom. Alam nyo yun, the Lord will gonna bless us. The Lord will gonna lead us to a successful life. The Lord will gonna lead us to a prosperous life. Why? Because we are bringing freedom to the people through the cross of Jesus from one generation to another. Kaya ka i-bless ng Panginoon. Because we will gonna save people. We will gonna help people. And partnering with the Holy Spirit will bring a lot of miracles in your life. Hello. Kaya nga, ang banal na Espiritu, no? From nothing, He created the universe. He created everything. Hello? Sabihin natin, may Mordecai tayo. We need to live in relationship with the Holy Spirit. Number 2, Queen Esther was submissive to eunuch or to Hegai. Ang eunuch po ay type of leaders, prophet, or mentors. Kanina, si Mordecai, type of the Holy Spirit. Ang eunuch po, kanino, pagkatapos na dinala si Esther papunta sa palasyo, dinala siya sa harem, at andun yung harem, yung eunuch o si Hegai, siya ang nag-alaga kay Esther. Alam nyo, kailangan po natin ng leader, kailangan natin ng mentor, kailangan natin ng propeta sa buhay natin. Somebody who will gonna speak to our life. Hello? Ano sabi sa chapter 2 verse 3? Let them be placed under the care of Hegai. Let them be placed under the care of leaders, care of pastor, care of mentors. They are in charge of our lives. Sabi dyan, let beauty treatments be given to them. Kaya alam niyo mga pastor po, mga leader natin, yan ang tumutulong para gumanda ang buhay natin. Hallelujah. Amen? Kaya yung may mga discipleship moment tayo. Kinokorek tayo para gumanda ang buhay mo. Si Esther po, kay Hegai, nasa pangangalaga ni Hegai. At sabi dyan, Hegai treated her kindly, provided beauty treatment. Si Hegai, yung eunuch, nag-provide ng beauty treatment. Anong ibig sabihin? Nag-provide ng leadership training, discipleship training. Hello? No? Binanggit nga 12 months eh. 12 months na beauty treatment. Sabi ko, ano kayong ginawa doon? Binalatan si si Esther.
Kinulo, tapos in-straight ulit. Sabi ko, sa 12 months. Sabi ko, parang SOL yan School of Leaders, pagka natapos yung isang taon talaga, religiously, uma-attend ka, tapos ka ng 1 year. No? And sabi dyan, she was moved into the best place. Binigay siya sa special place kasi binigyan siya ng favor. Alam niyo yung special place na yon? That is the consecration place, a pure life, purity. Si Queen Esther po, no, ang maganda sa kanya, matututunan natin, submissive siya sa eunuch. Submissive siya sa leader na binigay sa kanya. At hindi po siya nagde-decide hanggat hindi siya binibigyan ng advice ni Hegai. At dahil doon, pinaboran siya ng kanyang mga kapwa, mga kababaihan. Kasi bakit? Submissive. No? And alam niyo po, yung mga babae doon na pinili, no, yung mga contestant doon, sabi sa kanila, sige, kumuha na kayo ng mga alahas na gusto nyong isuot. Kumuha kayo ng mga damit na gusto nyong isuot. Yung mga babae talagang nagkuhaan yung malalaki talaga, yung mga malaking bracelet, necklace, no, yung mga dangles na ganyang kalalaki. No, talaga pati ulo mula ulo hanggang paa, nilagyan ng alahas. Pero alam niya si Esther, hindi siya kumuha. Ang sabi niya muna sa leader niya, sabi niya, ano po ba ang gusto ng hari? Yun po ang kukunin ko. No? The women get their choices for their own pleasure. Pero si Esther, nagtanong muna siya at nag-ask siya ng advice. Kaya kinuha niya yung gusto lang ng hari. No? Sino ba nakakakilala sa hari? Siyempre yung leader, yung eunuch. At iyon ay sinunod ni Esther. That's why every one of us must have a leader. A leader must have a leader. Someone who will gonna speak to your life. Someone who will gonna minister and coach you. Somebody must speak to your life. Hindi naman tayo perfect. And we need advices. Tama? Kahit ang mga hari po ay may propeta. Si Saul, meron siyang Samuel. Si David, meron siyang Prophet Nathan. Ang ating pastor, leader, mentor ay nagsisilbi pong eunuch ng ating buhay. Sila ang tumutulong para gumanda ang ating pag-uugali. Hello? Para maging mapaayos po ang ating mga desisyon at pamumuhay. We need the experience and expertise of our mentors, of our pastors and leaders as well. At saka masarap po talaga na merong leader, someone who is accountable to our life. Amen? No? Para pagharap natin sa Diyos, pagharap natin sa King, we are pleasing, our lives are acceptable. Kaya nung pong by 2011, nasisense ko na tatawagin ng Diyos si Pastor Alan para magpastor. Sabi ko, Lord, wala na po ang Pastor Rick Verana, wala na po kaming Papa Rick na pwedeng mag-advise sa amin. Sabi ko, Lord, wag niyong hayaang magpastor si Pastor Alan nang walang mentor. And God answered that prayer. Pinadala po si Pastor Lito at saka si Pastora Tess. Na talagang nahubog si Pastor Alan doon. And Pastor Alan was very submissive. And pinadala Pastor Francis, Pastor Rashado, hanggang dumating si Pastor Flibert and Nanay Dali. Kaya yung mga leaders po natin, they are blessings. Amen? No? Kaya pagharap natin sa ating mga boss, sa mga clients, sa mga employer natin, we are pleasing and acceptable. Why? We are equipped, we are trained. Ang discipleship, ang trainings po ay pampaganda ng buhay. Beauty treatments po yan. Amen? From the inside out. And dinala sa special place, consecration. Ibig sabihin, mahalaga din po sa atin ang consecrated life. Yan po ang best place for us, yung holy life. Esther was set apart. No? Among all the women, siya ang binukod. She was moved to the best place. Alam niyo po yung holy life, that is integrity. Getting away from dishonesty. Getting away from lies and deceptions. Kaya mahalaga po sa leadership, especially sa mga anak ng Diyos,
no? Yung integrity. Integrity is not important to leadership. It is very, very, very important. Because without holiness, you cannot see God. And a consecrated life, a set-apart life, a holy life, a pure life is a preparation in receiving God's favor. Amen? And number 3, to the king. Queen Esther was so submissive to the king. Eto na, napili na siya. Among all the women, siya lang ang napili, na binigyan at kinoronahan. And the king is a type of Jesus. Sabi ng sa 4 na beses po, naging na siya, naging queen na siya, asawa na po siya ng hari. Pero every time po na mag-a-approach siya, mag-a-ask po siya ng request sa hari. Ito ang lagi niyang sinasabi, if it pleases you, your majesty. 4 times it was mentioned in the book of Esther, kahit pa siya ang wife. Ang lagi niyang tanong, di ba yung minsan, mga wife, pagka ikaw na yung wife, love, gusto ko noon, love. Hindi ka makakapasok sa kwarto, mamaya pag di mo binigay sa akin yan. Di ba? Yung mga ganun eh. Parang may kasamang blackmailing eh. Pero si Esther, she was so submissive and she come to the throne and lagi niya sinasabi, if it pleases you, your majesty. Like what Jesus said in the Garden of Gethsemane. No, sabi niya, not my will but yours be done. That is submission. She showed great tact, yung talagang maingat, ang pakikitungo, pakikipag-usap ni Queen Esther sa hari. May self-control. She was very submissive to her husband, approaching him in a very tactful and respectful way when her life and the lives of other people were in danger. Minsan po, ang church, na-fall tayo sa over-familiarity with God. No? That we come to Him when we just ask, Lord, kailangan ko po to. Lord, help me, Lord. Hindi naman po masama yun. No? Pero sometimes we forget, kalooban kaya to ni Lord? Gusto kaya ito ng Panginoon? Gusto mo ba, Lord? No? Esther sought to please the king than herself. Mas hinanap niyang i-please ang hari kesa sa sarili niya. That's the church must be. Ang church na babalikan ng Diyos, ang church na babalikan ni Kristo must be pleasing the king than herself. Obviously, no? Sa buhay ni Esther, makikita talaga natin na gusto niyang i-please ang hari kasi tinanong niya ano ang makakapagpatuwa sa hari. Natanong na ba natin 'yon? Ano kayang bagay na gagawin ko para naman matuwa ang Diyos? Hello? We have a lot of plans. But the question is, yun kaya ang gusto ng hari? Yun kaya ang gusto ng Diyos para sa atin? Does it bring pleasure to the king? Tayong mga born again po, tayo po ay mga kingdom people, mga taga-kaharian po tayo. No? That's why we seek to please God. King's pleasure means king's favor. Pag natuwa ang hari, may pabor ka. Sabi kay Queen Esther, natuwa siya. No, kasi napaka-respectful, napaka-submissive. Sabi niya, even the half of my kingdom, I will give it to you. Anong gusto mo? When the favor of God comes to us, it means provision. Ibibigay ng Diyos kung ano ang kailangan natin. When the king was pleased, even half of his kingdom, he will give to us. So pleasing God, sabi niyo nga, pleasing God is our top priority. Amen? And number 2, Esther chose to take courage. Kanina po, submission to the Holy Spirit, submission to the leaders, submission to
to our King Jesus. And pangalawa, courage. Esther chose to take courage. Courage is the ability to do something that frightens us. Ang courage po is not the absence of fear. Pwedeng andyan ang takot. Pwedeng ninenervyos ka, nagda-doubt ka. But courage is something you decide to have. Kahit natatakot ka, haharapin mo. You will choose to be courageous because God is in control. Say, God is in control. Knowing that He saves. Amen? Kaya nga, no, yung sagot ni Esther, kasi sabi ni Mordecai, Queen Esther, may plano. Ang si Haman, may plano ang kontrabida na papapatay ang lahat ng Hudyo. Kasama ka doon. Sabi niya, ikaw na nasa palasyo, kausapin mo ang hari. Sabi ni Queen Esther, padala mo naman kay cousin Mordecai. Hindi ako pwedeng mag-approach sa hari for 30 days. Prohibited yan. For 30 days, hindi ko siya pwedeng makita. Otherwise, pag hindi siya natuwa sa akin, papapatay niya ako. It means no death for Queen Esther approaching the king. So yun ang sagot ni Esther kay Mordecai. Bumalik si nag-text back si Mordecai. Sabi gano'n ni Mordecai, ayun, yung binasa natin, no? Huwag mong isipin na safe ka dyan sa palasyo. Huwag mong isipin na ligtas ka na. Sabi niyang gano'n, no? Dahil darating talaga ang rescue ni Lord. Kahit ayaw mo, darating sa ibang paraan. Pero ikaw, kung hindi mo gagawin ang parte mo, yung pamilya mo at ikaw hindi siyak na masisave. Sabi niyang ganon. At ikaw, kaya ka nandyan. Kaya ka naging reyna dahil may purpose. Yun ang sabi ni Mordecai. Kaya ang sumagot, si Queen Esther, sabi niya, okay, patawag niyo po lahat, mag-pray and fasting. Sagot niya, if I perish, I perish. Naintindihan niya, even it will take her own life, her own comfort, her own protection. Sabi niya, sige, I'm gonna approach the king. If I perish, I perish. You pray for me. Alam niyo ba what makes us appealing to God? It is our courage. Alam niyo, sabi sa Bible, sa Revelation, yung mga duwag mapapaimpyerno. Sinabi po yan sa Revelation. And a coward won't have a follower because they have no place to go. Walang follower ang mga duwag. Wala naman kasi silang pupuntahan eh. But a courageous leader attracts people to conquer. Why? Because naturally we are born to conquer. Amen. No? Kaya ngayon nag-aaral ka, you are conquering that curse, no? Kaya may negosyo ka, you are conquering that marketplace. Kaya ka nandiyan sa trabaho na yun because you are born to conquer. So, naturally, ang tao are born to conquer and discover themselves as one able to overcome. Paano mo madidiscover na kaya mong mag-overcome kung walang leader na matapang? Kung walang leader na magpupush sa'yo, kung walang leader na magsasabi, may galing ka. Hindi ka hanggang dyan lang. May potential ka, kaya mo, matatapos mo yan. Matatapos mo yan, pag-aaral mo na yan. Makakapag-build up ka ng negosyo, kaya mo yan. Hello. Kailangan ng tao yung leader. Kailangan ng tao yung leader na matapang at malakas ang loob. Matapang hindi dahil hindi natatakot. Pero yung tapang na piniling maging matapang. Amen. Sabi sa Revelation 12:11, they overcame him because of the blood of the Lamb, because of the word of their testimony, and because they do not love their own life. Yun ang totoong courageous, yung hindi takot mamatay. Hello? No? Hindi yung tapang lang na, matapang lang, no, na makipag-away, pero
takot naman mamatay, no? Sabi ganon si Bonifacio, no? Sabi, atapang atao, aputol a ulo, hindi atakbo, di ba? Aputol a kamay, hindi atakbo. Hanggang doon na lang. But, a leader must be a life loser. Sabihin nyo nga, life loser. A leader must be a life loser. Itong buhay natin, we exist because we have a purpose. We will gonna be saving more people. We will gonna be blessing more people. In order to bless and save people, it requires courage. Hindi pwedeng takot tayo. No, may reservation tayo. We need to be a life loser, unafraid to die, unafraid of man's opinion. Hindi ka takot kung ano sasabihin ng tao. Hindi, bata pa yan eh. Ba't matatakot ka? Tinawag ka ng Diyos. Hindi, babae, hindi. Bakit? Tinawag ako ng Diyos. Hello? Anointed ako. Tinawag ako ng Panginoon. You are unafraid of man's opinion, unafraid to lose your position as well. Even you are unafraid to lose a friendship or possession for the sake of fulfilling God's purpose. That is courage. You are not afraid to lose anything. Anong sabi ng Bible? What shall a man's profit if he gained the whole world and lost his own soul? Amen? Kaya hindi tayo takot na kung ano man ang mawala sa atin, wag lang si Lord ang mawala. Amen? Wag lang ang ating kaligtasan. But when we fulfill our purpose, never tayong mawawalan. Pag sumunod tayo sa Diyos, never kang mawawalan. King David testified that. Sabi niya, naglingkod ako sa Diyos nung ako'y bata pa at hanggang tumanda, hindi ko nakita na pinabayaan ng Diyos ang lahat ng naglilingkod sa Kanya. Because with God, courage always brings rewards. Anong sabi sa 2 Chronicles 15:7? But you take courage. Do not let your hands be weak, for your work shall be rewarded. Lahat ng mga matatapang, tumayo sa tawag ng Diyos. Sabi, do not let your hands be weak, for your work shall be rewarded. Ang reward galing kay Lord. All the things, if you seek the kingdom of God, if you seek the will of God, all these things shall be added unto you. Amen. And last, Esther lived her purpose. And her very purpose is to save life. Hindi lang makaupo sa trono ng palasyo, hindi lang para maging reyna, hindi lang para magkaroon ng beauty treatments. The very purpose of the life of Esther is to save the people. The very purpose of your life is to save your family, to save your campus. Hello. Ang sabi po sa meaning ng purpose is the reason of existence. Anong dahilan kung bakit ka pa nabubuhay? Bakit nandito ka pa sa mundo? Hindi para magpayaman. Hindi lang para mag-asawa. The very purpose of our lives is so that we can be a blessing to other people. Anong sabi ni Lord kay Abraham? I am gonna bless you and you will be a blessing to all nations. That is the purpose of our life. Kaya ka i-bless ni Lord, kaya ka magkakaasawa para partner kayong gagawin yung purpose nyo. At kaya ka i-bless ng Lord kasi you will be a blessing to all nations. Hello. Our purpose is to love God and to love people. Our purpose is to please God and to serve and save the people. Now, this is the highlight of the story. Nung sinabihan na ni Mordecai, nung sinabihan na tayo ng Holy Spirit, go! Sabi niya gano'n, huwag kang matakot. Go to the king, appeal in behalf of the Jews. Kaya alam niyo, ang banal na spirito, pag nasa atin, tatapang ka. Di ba, nagbitaw si Mordecai, sabi niya, ano ang gagawin mo dyan? You became a queen for such a time as this. When we receive the Holy Spirit, we will become courageous. Kaya narinig na ni Esther yun.
Kaya sabi niya, if I perish, I perish. If I die, I die. Pero nung una, natatakot siya. Pero nung naka-receive na siya ng revelation, naka-receive na siya ng rema kay Mordecai, nasabi niya, if I perish, I perish. Hello? You know, sometimes we need, like Esther, we need someone to remind us or help us to discover the very purpose of our life. No, minsan, yung pag natatakot tayo, nakakalimot tayo, kailangan natin merong magsasabi sa atin kung ano ang purpose ng ating existence. Our purpose, you know, the very purpose of our lives, it will keep us alive. Yung iba kasi umaayaw na, ayoko na ng ganitong buhay. Suko na ako. Pero pag malinaw sa iyong purpose, gusto mo pang mabuhay. Amen? Bakit gusto mong mabuhay? Kasi may anak ka pa, i-raise up mo pa yan, na maging godly, maglingkod sa Diyos. May mga katrabaho ka pa na hindi mo pa nasesyaran. May mga kamag-anak ka pa, may mga kaklase ka pa. Our purpose will keep us kicking. You know, sumisipa pa kahit may edad na. Ama? We need to discover our significance. Our importance to the community. Sabihin mo nga sa katabi mo, mahalaga ka. May significance ka. May purpose ang buhay mo. Whether maputi na ang buhok mo o maitim, whether nirarayuma ka o hindi, malakas, o bata, matanda, babae o lalaki, we all have the significance in the kingdom of God. Si Queen Esther, isang ulila, gumawa ng malaking bagay para sa bansa niya, sa kaharian. Kaya may gagawin ka sa kaharian ng Diyos. Amen. No? Kaya nga, yung pagiging reyna ni Queen Esther, hindi yan aksidente sa Diyos. It was a divine appointment because she had an important role to fulfill, to spare the life of the Jews. Kaya ka nandyan. Hindi aksidente. Hindi aksidente na nandyan ka sa pamilya na yan. Hindi aksidente na nandyan ka sa university na yan. Hindi aksidente na nandyan ka sa kumpanya na yan. Hindi aksidente na nandyan ka sa pamilyang yan. You have a significance to the life of other people. You have to discover that. That is the very purpose of your life. Your promotion, your increase, your position, they are not accident. It is a divine appointment. It is a blessing from God because you will gonna save a generation. You will gonna build someone's life. The influence that you have, the power, the wealth that you have is for you to use to save people. Aanhin natin ang pera kung wala namang maliligtas. Amen. Amen. Sabi ng Bible, kakainin lang yan ng mga anay. Ang pera natin, dalawang gamit yan. For the advancement of God's kingdom, to save the people, and for our sustenance. That is the very purpose of our life. And when we see the situation of the people, we will gonna be driven to pray, to fast, to lead, to intercede. Kaya yung pag-meet ng needs, no? Nakikita mo na yung needs ng family mo, ng mga kaklase mo, ng community mo. Hindi na yan dapat pinopospone. Huwag mo nang intayin na graduate ka at saka magpapagamit sa Diyos. Huwag mong intayin na may pamilya ka na at saka sasabihin mong magpapagamit ka kay Lord. All we need, God needs a life who is willing and available to meet the needs of the people. No need na yumaman ka, no? Huwag mo na intayin, tsaka ka magpapagamit pag mayaman ka, pag marami kang pera, maging fluent ka sa pag-share. Just be willing and available to become someone's miracle. Use the power of being there. Who knows, yung isang tao na sinisharan mo, pinagtsatsagaan mo, na lagi kang nandyan sa kanya,
Yan pala yung magiging mayor. Yan pala yung magiging presidente. Yan pala yung magiging evangelist. Yan pala yung magiging missionary. Yan pala yung magiging pastor. Amen? You are significant to someone. Alam niyo ba si David Yonggi-cho? Alam niyo kung sino ang nag-share sa kanya? Isang babaeng estudyante. Habang siya ay nasa ospital dahil may tuberculosis siya. Araw-araw po siyang binibisita ng batang estudyanteng ito, babae. Pinagpipray siya nung una, nire-reject siya ni Paul Yonggi-cho. Pero lagi siyang pinagpipray, lagi siyang sineshare ng Word of God. Until one day, na-touch si Paul Yonggi-cho and he accepted Jesus Christ as Lord and Savior. And Paul Yonggi-cho became the pastor of the biggest and largest church in the whole world. Because of that one girl, student. Kaya yung life mo, may significance yan. Amen. Habang may buhay, may purpose. Sa time ng fear, katulad ni Esther, we cannot say that she was unafraid. She just chose to be courageous. Sa time ng fear, time ng confusion, weariness, minsan napapagod ka na. Sa time na gusto mo na parang give up, at minsan may mga pangyayari sa buhay natin na hindi natin naiintindihan bakit nangyari. Balikan mo yung whys of life. Yung bakit ng buhay mo. Bakit ba ako may buhay? Anong dahilan? Papakita sa'yo ng Diyos. Pamilya mo, mga anak mo, yung community mo, yung mga kabataan na drug addict, yung mga mahirap, yung mga may sakit, yung helpless. Hallelujah. That is the reason of our existence. They are the reasons of our existence. In conclusion, kaya ang resulta po ng submission ni Esther sa kay Mordecai, sa eunuch, sa king, ang resulta, magiging resulta ng ating submission sa Holy Spirit, sa leader natin, at sa Lordship ni Jesus Christ. Salvation from one generation to generation. Submission, courage, and purpose. Alam nyo ba, because of that, buong lahi ng mga Hudyo ay nasave at hindi pinapatay dahil sa courage, dahil ibinigay ni Queen Esther ang buhay niya. That was 100,000 of Jews was about to be massacred, but she had given her own life so that those Jews will gonna be saved. Yung buhay mo, maraming maliligtas. Maraming magkakaroon ng pag-asa. And even until today, sineselebrate po nila yung tinatawag na Feast of Purim or Feast of Freedom. It becomes a decree. Naging batas po yan na ang mga Hudyo ay nagse-celebrate, nagpipiesta ng kanilang kalayaan. Saan nag-umpisa yan? Nagse-celebrate po sila ng piyesta habang nandun sila sa Persia, sa lupain ng kaaway. Sa Psalm 23 verse 5 sinabi po, "You prepare a table before me in the presence of my enemies." If we follow God, if we seek His kingdom, kahit sa presence ng kaaway, magse-celebrate ka. Amen? This principle, ma-apply natin sa buhay natin. We submit, be courageous, and never forget your purpose. And you will gonna save a nation. You will gonna save a life, a generation. Sige po tayo kung lahat ay tumayo.
Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat po sa umagang ito. That as a church, Lord, you are leading us to live a life of purpose, of courage, and submission. Bilang mga tao ng kaharian, meron po kami lahat na role sa kingdom of God. Walang insignificant sa kaharian ng Diyos. Walang ekis sa kaharian ng Diyos. Lahat tayo mahalaga. Amen. Hallelujah. Let us just live in that principle. Submission to the Holy Spirit. Submit to the leadership. Submit to the Lordship of Jesus Christ. Live to please Him. Live to seek what pleases Him. Do not be afraid of man's opinion. Do not be afraid of any loss. Because as long as you are serving the Lord, you are safe. You are victorious. Here on earth and even life beyond. Hallelujah. Hallelujah. Sige po, manalangin po tayo ngayong umaga. Kung meron po tayo mga takot, mga doubt, and sometimes, siguro dumating ka sa time na parang gusto mo nang give up. Balikan mo yung dahilan ng existence mo. Do not give up. You have a purpose. God will gonna use you. Somebody will be saved because of your life. Merong maliligtas, merong buhay na maaayos dahil sa buhay mo. Merong pamilya na maaayos dahil sa buhay mo. Hallelujah. At kung meron kang disciple in the process, parang gusto mo nang sumuko at sukuan, huwag kang sumuko. Yan ang significance ng buhay mo. Amen? Sige po, taas natin ang ating kamay ngayong umaga. Hallelujah. And let us receive the favor of God. Yung scepter niya as we choose to serve Him. As we choose to be courageous. Hallelujah. Lord Jesus, we need your anointing. We need your favor. Grant us your favor this morning, God, so that we can fulfill our very purpose. Salamat po dahil malaki ang tiwala mo sa akin, sa bawat isa sa amin. Come on, magpasalamat ka sa Diyos. Dahil pinili ka niya. And He will gonna empower you and equip you. You will do great things. Somebody will be changed because of your life. A generation will be saved because of your life. Lord Jesus, let your will be done. We want to honor you in our lives. Kung ano pa yung gusto mong gawin namin sa buhay na ito, habang nandito pa kami sa lupa, let it be done. Let it be known. Let your ways be known to us as a church. Lord, wherever you want us to go, we will go. Lord, yung gusto mo, Panginoon, na i-bless pa namin, any age, Lord, mga bata, mga kabataan, Lord, we will do it. Lord, you want us to disciple. You want us to disciple people, Lord. We will gonna disciple people. Our pleasure is your pleasure because you are our King. We love you, Jesus. Thank you for saving us. Thank you for saving our family, Lord. And this is our faith. Hallelujah. At sa umagang ito, kung meron man gustong tumanggap kay Jesus
at lumapit sa Kanya. Isuko ang iyong buhay sa Panginoon. We will gonna pray. Lord Jesus, thank you for giving your life to us, for dying on the cross. Lord, humihingi po ako ng tawad sa iyo sa oras na ito. Patawarin mo po ako at tinatanggap kita bilang Panginoon at sarili kong tagapagligtas. At simula ngayon, ikaw na ang maghari sa aking buhay. Maraming salamat po, Panginoong Yesus. Ito po ang aming dalangin sa pangalan mo. Amen and amen. Hallelujah! Excited ba kayo magbigay ngayon? Yes, yung mga may trabaho, kinikilig yan. Alam mo sa amin, since work from home po kami, meron kaming group chat. Tapos pag nabasa mo yung Mirna, ibig sabihin po, meron na. So, meron ng sahod. So, yung mga nagtatrabaho, siguro alam nyo yon. And excited tayo kasi this is the best time of the year. Tama ba? O, sa amin lang. Sana all. So, okay. Kahit dun sa mga hindi nagtatrabaho, syempre, best time of the year dahil November, December, malapit na ang Pasko, marami kayong marireceive. Even di kayo nagtatrabaho, may marireceive kayo. Tama ba mga students? Yes, may mga regalo from mommy and daddy. So, ngayon, testify ko lang po. Dati, lagi naming tinetestify na si Chester is nag-a-apply sa IBM. Pero alam niyo po ba ngayon na, certified na po, in-announce na po ni Ate MJ, nasa portal na po siya. Nasa portal na siya na IBM. So, totoong-totoo na po na certified IBMer na siya. And alam niyo ba, bago siya makakapasok doon or bago ma-confirm yung trabaho niya doon, sinasabi na niya sa akin lagi na yung first fruit, ibibigay talaga natin sa priest. Sino bang priest natin dito? Oh, di ba? Si Pastora Sara. Wala na po ibang priest dito. Si Pastora Sara po yon. And alam niyo, nung sinabi niya po sa akin yon, at peace po ako. 2 months po siya mawawalan ng sahod. Naka-freeze po yung sahod niya. Dahil yung first month, ayun po yung rendering. Siyempre, di ba, hindi ka bibigyan ng sahod pag-aalis ka na ng company. And yung second month naman po is nakalaan for the first fruit. Kasi, di ba sabi sa Ezekiel 40:22, ang first fruit po, belong po talaga yan sa mga priest. Okay ba yun? Alam nyo ba yun? Sige, basahin nyo sa Ezekiel 44 verse. Tama ba? 44 yun? 44:30 po ata yun. So, mababasa nyo yun that the first fruit belongs to the priest. Ito sinasabi ko, kasi nagpe-pray ako kanina, ano yung itetestify ko? Nagpa-submit lang po ako sa inyo. Siguro kinukonvict kayo dyan yung may mga bagong trabaho, hindi nyo nabigay yung first fruit nyo. Pwede nyo namang ihabol. Pwede nyo namang ihabol sa, pwede sa January dahil first fruit of the year. Pwede natin ihabol. Pero alam nyo, nung nakita ko po or narinig ko po yun kay Chester na ibibigay nga yung first fruit sa priest, hindi po ako nabagabag. And I take this opportunity to give and above and beyond sa regular tithes po natin. Tama po ba? Opportunity natin to. Dapat pag nagbibigay tayo sa Panginoon, hindi tayo feeling obligated. Tama? Dapat yung feeling natin, it is our worship to the Lord. Kaya pag nagbibigay po tayo, kapag nararamdaman yung, obligado ako mag-tithes kasi titignan ng leader ko yung envelope ko. No. Dapat i-condition nyo po yung heart nyo. I-align nyo po yung heart nyo sa principle na nasa Bible. O, sige nga, sabi mo sa katabi mo, magpa-submit ka na, kinoconvict ka na ng Holy Spirit na magbigay sa Panginoon. Ibigay natin po yung tithes natin ng tama. And dun sa mga hindi pa po marunong mag-tithes, magpa-submit ka na sa Panginoon. Magpa-submit ka po sa Bible, magpa-submit ka sa Holy Spirit. Matagal ka na niyang kino-convict. Hindi ka nakikinig sa Kanya. So, ngayon, makinig po tayo sa Kanya. Okay ba yon? Nakuha niyo na yung envelopes niyo? Sige nga, taas niyo po yung envelopes niyo. Yan! Excited yung mga may work. Malaki-laki yan. Sige po. Let's pray po lahat.
Let's continue to be in the presence of God. Panginoon, maraming salamat po. Thank you, Lord, for the gift of peace. Thank you, Lord, for this gift na ibinigay mo po sa amin. Thank you for the gift of life. Lord, thank you for the word that we received. Tunay nga, Panginoon, that we should submit to you, to the Holy Spirit, to the word of God. Lord, maraming salamat po sa naghayag ng iyong salita. Salamat, Panginoon, for reminding us na kami mismo, Lord, magkaroon kami ng heart to lead like Esther, oh God. Maraming salamat po. This time, oh God, we are praying sa amin pong mga hawak, na nakalagay sa envelope namin, and even yung mga walang envelope, Panginoon. Lord, nakikita mo po yung bawat puso namin na nagbibigay. Nakikita mo po, Panginoon, kung ano yung kondisyon ng puso namin right now. And I pray, oh God, na magbibigay kami not because we are expecting blessing after this, but this we are giving, Panginoon, to worship you, to give our praise to you, Panginoon. And we are so grateful sa mga bagay na ibinigay mo po sa amin. Kaya po kami magbibigay ngayon. Lord, maraming salamat po. I pray, oh God, sa mga students, ngayon pa lang matutunan na nila, Panginoon, ang pagbibigay. Para pag naging successful sila, Lord, hindi na sila mahihirapang ibigay kung ano yung nararapat sa'yo. Lord, doon naman po sa mga young professionals, I pray, oh God, that they will always be faithful to you sa lahat ng nare-receive nila, sa lahat, Panginoon, ng marireceive pa nila, they will always be faithful to you, God. And doon sa mga professional, Lord, na walang trabaho, na nag-aasam na mag-work, kung paano mo pinakita sa life namin, oh God, na meron kang plano, ganun din, Panginoon, ipakita mo sa kanila the miracle working hands of yours. Maraming salamat po, and I pray din lahat sa mga nanay, sa tatay, Panginoon, na nagtatrabaho, sa lahat ng nagbi-business, Panginoon, continue to prosper them, increase them, Panginoon. Lord, not just financially, kundi yung good health, yung peace, yung hope, Panginoon. Lord, maraming salamat po. Hayaan mo sa pagbibigay namin, Panginoon, ng aming tithes and offering. Ikaw, Panginoon, yung mapapurihan, mapasalamatan, maitaas, Panginoon, sa araw na to. Let your name be glorified in this offering, O God. Maraming salamat, Lord. In Jesus' name we pray. Amen.